talaga sir, pag umabot talaga ng 150 ang diesel, hindi na talaga ako babiyahe. Wala na sir, pag umabot ng ganun, wala na akong kikitain nun. Abono na abutin ko lagi nun. Papagod pa ako, di kung may iba naman na mapagkakitaan ng pera. Malinaw ang salitang ginamit natin, energy emergency. Hindi ito emergency ng pangkalahatan. It is a very specific and a very precise emergency. It is an emergency of the energy sector. Ang panawagan natin ay kagyat na ibasura ang Oil Deregulation Law dahil sabi nga natin 28 years nang namamayagpag ang batas na ito. 28 years na rin nagpapahirap hindi lamang sa sektor ng transportasyon kundi sa ating mamamayan. Dati kasi nung hindi pa siya ganun kataas yung diesel, nakapaglalagay kami ng diesel mga maghapon hanggang gabi na yun, 900. So ngayon, umabot na siya ng mahigit 2,000. Commuter din ang maapektuhan, walang sasakyan. Wala nang alternatibong sasakyan dahil halos lahat petrolyo ang gumagana. Sa panawagan ko naman sa Pangulo natin na kung maaari, tanggalin na lang po yung tax. Malaking bagay na rin po yung makakatulong. Kasi kung aanuin naman natin yung pagtaas dito sa rota namin, ay baka hindi na rin sumakay yung mga tao. Dahil siyempre, dagdag rin nila yan, gastos. Tapos halos konti na nga po yung sumasakay, gawa nung nagbabudget na rin siguro sila. Kaya sana, Kasi yung impact ng oil disruption, apektado tayo. Hindi nga tayo tinatamaan ng bomba, pero tinatamaan tayo ng napakatinding kahirapan, kagutuman sa pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo.